Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa lahat ng inyong nalalaman tungkol sa pag-ibig, kataksilan, at pagbangon? May mga sugat na kahit anong pilit nating ibaon sa limot, darating ang araw na magnanaknak at sasabog. At sa pagsabog na yon, walang sino man ang ligtas. Ito ang kwento ng paghihiganti na isinilang mula sa abo ng isang nasirang puso. Ang kwento ni Luningning, isang babaeng hindi lang basta bumangon, kundi nagbalik bilang isang bagyo na handang wasakin ang lahat ng kasinungalingan. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata. Marahan ang pagtugtog ng organo sa loob ng naglalakihang simbahan. Ang bawat sulok ay napupuno ng mga puting rosas at ang liwanag mula sa mga stained glass na bintana ay nagbibigay kulay sa marangyang seremonya. Sa harap ng altar, nakatayo si Dante Montenegro, ang makapangyarihang CEO ng Montenegro Corp. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit bakas ang kasiyahan. Sa tabi niya, ang kanyang mapapangasawa, nakangiti, tila isang anghel sa kanyang puting bestida. Inuulit ko, sabi ng pari. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa sagradong lugar. Kung mayroon mang sino man dito na mayroong dahilan kung bakit hindi dapat magpatuloy ang kasalang ito, magsalita na ngayon o manahimik magpakailanman. Isang saglit na katahimikan. Isang katahimikan na puno ng pag-asa at pananabik. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang binasag. Blag! Ang malaking pinto sa likuran ng simbahan ay bumukas ng malakas. Lahat ng ulo ay lumingon. At doon, sa gitna ng liwanag mula sa labas, nakatayo ang isang babae. Hindi siya nakasuot ng bestida, kundi isang navy blue power suit na tila humuhulma sa kanyang matatag na tindig. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang mga mata, na minsan ay puno ng pagsinta para sa lalaking nasa altar, ngayon ay nagliliyab sa isang malamig na apoy. Siya si Luningning Salazar, ang babaeng 6 na taon nang itinuring na patay ng mundo ni Dante. Nagsimula ang bulungan sa loob ng simbahan. Sino siya? Anong kailangan niya? Pero hindi inalintana ni Luningning ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa isang tao, kay Dante. Nagsimula siyang maglakad sa pasilyo. Bawat hakbang niya ay mabigat, may diin at may layunin. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ang tanging maririnig. Tumigil ang pagtugtog ng organo, pati ang paghinga ng mga tao ay tila napigil. Nanginig ang panga ni Dante. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Luningning, bulong niya, hindi makapaniwala. Itigil ang kasal. Mariing sabi ni Luningning nang makalapit siya sa harap. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Kalmado, ngunit puno ng panganib. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Dante. Ang pagkagulat ay napalitan ng ini. Wala kang karapatan. Ako ang may pinakamalaking karapatan. Putol ni Luningning. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahil bago ka mangako sa kanya, mayroon ka munang dapat harapin na bunga ng mga kasinungalingan mo. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng senya sa may pinto. At mula roon, lumitaw ang 2 bata. Isang babae at isang lalaki, magkahawak ang kamay, parehong nakatingala sa kanya. Mga 6 na taong gulang, may parehong itim na buhok at matangos na ilong. Ngunit ang pinakanagpatigil sa mundo ni Dante ay ang kanilang mga mata. Ang mga matang iyon ay eksaktong kopya ng sarili niyang mga mata. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga panauhin. Sa isang iglap, bumalik sa alaala ni Luningning ang eksena 6 na taon na ang nakalipas. Ang sakit ay kasing sariwa pa rin ng dati. Ang mga larawan, mga pekeng larawan niya na may kasamang ibang lalaki na ibinato ni Dante sa kanyang mukha. Ang lamig ng kanyang boses nang sabihin nitong,
Hindi na kita kilala. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ang bigat ng pinto na isinara sa kanyang harapan, kasabay ng pagguho ng kanyang buong mundo. Ngunit ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan noon ay wala na. Ang kaharap nila ngayon ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang sakit ng nakaraan ang nagbibigay sa kanya ng lakas ngayon. Si Sinag at Tala ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang kanilang mga maliliit na mukha ay puno ng pagtataka habang nakatingin sa lalaking nasa altar. Si Dante ay hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin mula kay Luningning patungo sa dalawang bata. Parang nakakita siya ng multo. Ang kanyang mapapangasawa ay napahawak sa kanyang braso, naguguluhan at nanginginig. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang hanggang katahimikan, nagawa ni Dante na magsalita. Ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Sino? Sino ang mga batang yan? Ngumiti si Luningning, isang ngiting mapait, ngunit puno ng tagumpay. Ang mga anak mo, Dante, ang mga tagapagmana na 6 na taon mong itinago sa akin. Ang mga salitang binitiwan ni Luningning ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng simbahan, mas malakas pa sa anumang sigaw. Ngunit bago ang lahat ng ito, bago ang kapangyarihan at ang paghihiganti, mayroong isang babaeng basang-basa sa ulan na ang tanging dala ay ang durog niyang puso. 6 na taon na ang nakalipas. Ang langit ay tila nakikidalamhati sa kanya. Malakas ang buhos ng ulan, kasabay ng walang tigil na pagpatak ng kanyang mga luha. Ang bawat kulog ay parang pag-uyam sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Naglalakad si Luningning sa mga kalsada ng lungsod ng Talavera na walang tiyak na patutunguhan. Ang kanyang mamahaling damit ay basa at mabigat. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. Wala siyang pakialam. Wala na siyang pakialam sa kahit ano. Paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan ang mga huling salita ni Dante. Sinungaling ka. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Ang mga pekeng litrato na ipinakita sa kanya na sinabayan ng mapanlinlang na mga paliwanag ng matalik nitong kaibigan. Si Marco. Paanong nagawa ni Dante na paniwalaan ang mga yon? Paanong mas pinili niyang maniwala sa isang kaibigan kaysa sa asawa na ipinangako niyang mamahalin habang buhay? Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi maipaliwanag. Hindi ito galit. Hindi pa. Ito ay purong pagkasira. Tila isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang kinuha at pinira-piraso. Napayakap siya sa kanyang sarili. Hinahanap ang init na hindi na niya muling mararamdaman mula sa mga yakap ni Dante. Automatikong napahawak ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Wala pa siyang alam noon, ngunit tila mayroon ng isang parte ng kanyang katawan na gustong protektahan. Ilang araw siyang nagpalaboy-laboy, nakikitulog sa mga murang paupahan, ginagastos ang kakarampot na perang naisalba niya. Pagkatapos ay dumating ang pagkahilo, ang pagsusuka. Inisip niya noong una na dahil lang ito sa stress at sa hindi pagkain ng maayos. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, isang takot at pag-asa ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit na klinika sa isang sulok ng syudad. Amoy gamot at syauduhi ang sumalubong sa kanya. Isang matandang doktora na may mabait na mga mata ang sumuri sa kanya. Congratulations, Mrs. Montenegro, nakangiting sabi ng doktora. Ikaw ay nagdadalang tao. Sa sandaling iyon, gumuho muli ang mundo ni Luningning. Hindi pwede. Paano niya bubuhayin ang isang bata sa ganitong kalagayan? Umiyak siya ng umiyak sa harap ng doktora, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa purong takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit hinawakan ng doktora ang kanyang kamay. Mayroon pa, marahang sabi nito, at itinuro ang monitor ng ultrasound. Huminga ka ng malalim.
Dahil hindi lang isa ang dinadala mo. Kambal sila. Natigilan si Luningning. Itinaas niya ang kanyang mga mata sa monitor. Dalawang maliliit na tuldok na kumikislap, dalawang tibok ng puso. Sa isang iglap, tumigil ang kanyang pag-iyak. Ang mga luhang yon na kanina'y puno ng sakit ay napalitan. Ang bawat patak ngayon ay tila nagiging binhi ng isang bagong damdamin. Hindi na ito kawalan ng pag-asa. Ito ay determinasyon. Hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang dalawang dahilan para mabuhay, dalawang dahilan para lumaban. Mula sa araw na yon, nagbago ang lahat. Ang babaeng nasira ay dahan-dahang pinulot ang bawat piraso ng kanyang sarili. Ipinagbili niya ang natitira niyang mga alahas at nangupahan sa isang masikip ngunit malinis na apartment. Sa gabi, habang ang syudad ay natutulog, siya ay gising sa harap ng isang lumang lamesa at isang tasa ng murang kape. Binuksan niya ang isang kwaderno. Ang kanyang utak na minsay ginamit niya para sa Montenegro Corp ay muling gumana. Iginuhit niya ang mga plano. Isinulat ang mga formula. Nagdisenyo siya ng isang kumpanya na kabaligtaran ng lahat ng pinaniniwalaan ni Dante. Isang kumpanyang ang pundasyon ay katotohanan at integridad. Isinulat niya ang pangalan sa ibabaw ng pahina. Solana Pharmaceuticals, mula sa salitang sol, ang araw. Isang bagong bukang liwayway. Isang gabi, pagkatapos niyang magtrabaho, tumayo siya sa harap ng isang gasgas na salamin. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na medyo umuumbok na. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon, ang mga matang pagod, ngunit hindi natalunan. Isang pangako ang binitiwan niya sa katahimikan ng kanyang kwarto. Para sa inyo, mga anak ko, bulong niya. Si Sinag at si Tala. Kayo ang aking araw at bituin. Hindi ninyo mararanasan ang pait na dinanas ko. Hindi kayo lalaking walang dangal. Itatayo ko ang isang mundo para sa inyo at ipapanalo ko ang laban na ito para sa inyo. Ilang linggo pa ang lumipas. Ang kanyang umaga ay ginugugol sa paghahanap ng mga posibleng mamumuhunan at ang kanyang gabi ay sa pagbuo ng kanyang mga plano. Isang gabi, habang nagsasaliksik siya sa kanyang segunda manong laptop, isang tunog ng notifikasyon ang umalingaw-ngaw. Isang email mula sa isang hindi kilalang address. Walang paksa. Walang anumang nakasulat sa katawan ng mensahe maliban sa isang naka-attach na file. Nag-atubili siyang buksan ito, ngunit may nag-udyok sa kanya. Nang i-click niya ito, isang spreadsheet na puno ng mga numero at mga code ang lumitaw. Ito ay isang internal na dokumento mula sa Departamento ng Pananalapi ng Montenegro Corp. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinitingnan ito. Kasunod noon, isa pang email ang pumasok mula sa parehong address. Sa pagkakataong ito, meron itong isang maikling pangungusap. Isang pangungusap na magbabago sa direksyon ng kanyang bagong buhay mula sa simpleng pagbangon tungo sa isang masalimuot na paghihiganti. Alam ko ang ginawa ni Marco. Ang misteryosong email na yon ay naging susi. Binuksan nito ang isang pinto na hindi inakala ni Luningning na umiiral. Isang daan, hindi lang para sa kanyang pagbangon, kundi para sa pagkuha ng hustisya. Sa sumunod na 6 na taon, ang bawat araw ay naging isang ladrilyo sa pagtatayo niya ng kanyang bagong buhay at ng kanyang imperyo. Ang pagsilang ng Solana Pharmaceuticals ay hindi madali. Nagsimula ito sa isang maliit na laboratorio sa likod ng kanyang apartment na pinondohan ng lahat ng kanyang naipon at ng ilang maliliit na pautang. Siya ang scientist, ang CEO at ang janitor. Maraming gabi ang lumipas na ang tanging kasama niya ay ang tunog ng mga kagamitan sa laboratorio at ang mahinang pag-ubo ng kanyang kambal mula sa katabing silid, ngunit hindi siya sumuko. Ang pagmamahal sa kanyang mga anak at ang apoy ng kanyang galit ang nagsilbing gasolina niya. Naging maingat siya sa pakikipag-ugnayan sa kanyang misteryosong informant. Ang kanilang mga pag-uusap ay sa pamamagitan lamang ng naka-encrypt na email.
Bawat ilang buwan, may ipapadala itong mga piraso ng ebidensya, mga financial report na pinapipirmahan ni Marco, mga record ng mga kahina-hinalang transaksyon, mga testimonya mula sa mga empleyadong biglang tinanggal sa trabaho. Unti-unti, nabubuo ni Luningning ang isang malinaw na larawan ng kasakiman at panlilinlang na bumabalot sa Montenegro Corp. Isang araw, itinakda nila ang kanilang unang pagkikita sa isang mataong food court sa loob ng isang mall kung saan ang bawat isa ay abala at walang makakapansin sa kanila. Nakaupo si Luningning sa isang sulok, nakasuot ng simpleng damit at salamin. Kunwari nagbabasa ng libro. Dumating ang isang lalaking nasa edad 40. May manipis na bigote at mga matang laging tila kinakabahan. Siya si Mang Nestor, isang accountant na matagal nang nagtatrabaho sa Montenegro Corp. Bago siya sa pilitang pinag-resign ni Marco matapos siyang magsimulang magtanong tungkol sa mga hindi pagkakapare-pareho sa mga libro. Salamat sa pagtitiwala. Nanginginig ang boses na sabi ni Mang Nestor habang iniaabot sa ilalim ng mesa ang isang brown envelope. Gusto ko lang ng hustisya para sa mga taon na pinaglingkuran ko ang kumpanya. Ginagamit ni Valderrama ang Montenegro Corp para sa sarili niyang interes. Ang pag-uusap nila ay maikli at palihim, ngunit sapat na yon. Ang laman ng envelope ay mga kopya ng mga orihinal na resibo na itinago ni Mang Nestor, mga resibong magpapatunay sa lawak ng pandaraya ni Marco. Habang lumalaki ang Solana, lumalaki rin ang bundok ng ebidensya ni Luningning. Ngunit sa kabila ng kanyang abalang schedule, sinisiguro niyang hindi napapabayaan ang kanyang kambal. Para sa kanila, siya ay si Mama Ning, ang pinakamagaling na tagaluto ng sinangag at ang pinakamalambing na tagakwento bago matulog. Isang gabi, habang hinahanda niya ang mga ito para matulog, biglang nagtanong si Tala, ang kanyang maliit na prinsesa na may mga matang puno ng kuryosidad. Mama, bakit po tayo lang tatlo? Yung kaklase ko po, si Bea, may papa siya na sumusundo sa kanya. Natigilan si Luningning. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay nahihirapang unawain? Anak, may mga pamilya na iba ang itsura. Ang mahalaga, mahal na mahal tayo ni Mama, di ba? Opo, sagot ni Tala. Ngunit bakas sa mukha nito ang hindi pa ring nasasagot na tanong. Si Sinag naman, na laging mas tahimik, ay nakatingin lang sa kanya, tila binabasa ang sakit sa kanyang mga mata. Ang eksenang yon ang lalong nagpatibay sa kanyang loob. Kailangang malaman ng kanyang mga anak ang katotohanan balang araw at kailangang maibalik ang dangal na ninakaw sa kanilang pamilya. Ang tagumpay ng Solana ay dumating nang makatuklas ang laboratorio ni Luningning ng isang breakthrough na gamot para sa hika na may kaunting side effects at mas abot kaya. Mabilis itong sumikat sa merkado at di nagtagal, ang Solana Pharmaceuticals ay naging isang pangalan na kinikilala sa industriya. Ang dating maliit na apartment ay napalitan ng isang komportableng bahay. Ang segunda manong laptop ay napalitan ng isang modernong opisina na may malalaking bintanang salamin. Isang gabi, habang sinusuri niya ang mga bagong ulat sa merkado, isang pamilyar na pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Montenegro Corp, bagong gamot para sa arthritis. Binasa niya ang detalye ng produkto. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ito ang gamot na siya mismo ang nagsimulang i-develop 6 na taon na ang nakalipas. Ang gamot na itinigil niya ang research dahil sa isang potensyal na panganib. Mabilis niyang hinalungkat ang kanyang mga lumang digital files, mga backup na naisalba niya mula sa kanyang lumang buhay. At doon niya nakita ito, ang kanyang detalyadong ulat na may pulang bandila. Isang babala tungkol sa isang bihirang, ngunit seryosong side effect na natuklasan niya sa mga huling yugto ng pagsubok. Permanent infertility sa ilang mga pasyente. Kinilabutan siya. Ang ulat na ito
ay isinumite niya kay Dante at Marco 1 linggo bago siya paalisin. Ibig sabihin, alam ni Marco ang panganib at pinili niyang ituloy ito. Marahil ay sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga resulta ng huling clinical trials. Ang kasakiman ni Marco ay hindi lang pala tungkol sa pera. Handa siyang isakripisyo ang kalusugan ng libu-libong tao para sa tubo. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Ang ebidensya na hindi lang makapagpapabagsak kay Marco, kundi yayanig sa buong pundasyon ng Montenegro Corp. Kinabukasan, isang imbitasyon ang dumating sa kanyang opisina. Kulay ginto at garing na may nakaukit na pangalan, Dante N. Hindi na niya tinapos basahin. Ang imbitasyon sa kasal ng lalaking sumira sa kanyang buhay, hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang papel ay nayupi sa kanyang palad. Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad na unti-unting sumisindi. Ang 6 na taon ng paghahanda, pagtitiis, at pag-iipon ng lakas ay para sa sandaling ito. Ibinaba niya ang imbitasyon sa kanyang mesa, sa tabi ng patong-patong na ebidensya. Malamig at determinado ang kanyang boses nang bumulong siya sa hangin. Oras na para maningil, Marco, at ikaw, Dante, para harapin ang katotohanan. Ang simbahan ay naging isang pugon ng kaguluhan. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw. Ang mga kamera ng telepono ay naglabasan. Ngunit para kay Dante Montenegro, ang lahat ng ingay ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang 3 figura sa kanyang harapan. Si Luningning, na ang mga matay nagliliyab sa 6 na taon ng puot, at ang 2 bata. 2 batang mayroong kanyang mga mata. Naramdaman niyang bumitaw sa kanyang braso ang kanyang nobya, si Isabel. Dante, ano ang ibig sabihin nito? Sino siya? Puno ng panunumbat na sigaw nito. Pero hindi siya sumagot. Dinala siya ng mga security guard palayo sa altar, palayo sa mga matang mapanghusga, at dinala sa isang pribadong silid. Doon, sumabog ang galit ni Isabel. Sinira niya ang araw natin. Sinira niya ang lahat. Isang eskandalo ito, Dante. Anong gagawin natin? Sabihin mong hindi totoo ang sinasabi niya. Sabihin mong isa lang siyang desperadang babae na gustong manggulo. Hindi ko alam. Yun lang ang naisagot ni Dante habang nakaupo. Ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Ang isipan niya ay blanko at puno ng sabay. Anong hindi mo alam? Pinagbibintangan kanyang ama ng mga anak niya. Mga bastardo, hindi mo ba ipagtatanggol ang sarili mo? Ang pangalan natin? Ang salitang bastardo ay tila isang sampal na gumising kay Dante. Tumayo siya. Umuwi ka na, Isabel. Tapos na ang kasal. Ang boses niya ay walang emosyon na lalong ikinagalit ng babae. Pagkatapos ng isa pang sigaw, padabog itong umalis, isinara ang pinto nang malakas na halos yumanig ang buong silid. Naiwan si Dante sa katahimikan. Ilang sandali pa, pumasok si Marco Valderrama, ang kanyang best man, ang kanyang kanang kamay. Dante, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tanong ni Marco. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Huwag kang mag-alala. Inasikaso ko na ang media sa labas. Pero kailangan nating mag-usap. Ito ay isang malinaw na atake. Isang paninira. Nakita mo ba ang mga bata, Marco? Tanong ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Kamukhang kamukha ko sila. Umupo si Marco sa tapat niya. Ang kanyang tono ay mahinahon at mapanghikayat. Pare, alam kong nabigla ka. Pero, isipin mo, 6 na taon siyang nawala. 6 na taon. At ngayon, sa araw mismo ng kasal mo, bigla siyang susulpot. Ito ay isang plano, Dante. Isang bitag. Gusto niyang sirain ka. Sirain ang kumpanya. Desperada na siya. Malamang ay nabalitaan niyang ikakasal ka na. At ito na ang huli niyang baraha. Pero bakit ngayon lang? Puno ng pagdududang tanong ni Dante. Eksakto! Bakit ngayon lang? Kung totoo ang sinasabi niya, bakit hindi siya lumapit sa'yo noon pa?
Ang ginagawa niya ay corporate sabotage na nakabalat kayo bilang personal na drama. Paliwanag ni Marco, bawat salita ay maingat na pinili. Look, para maprotektahan ang sarili mo at ang Montenegro Corp, kailangan nating gawin ito sa tamang paraan, sa legal na paraan. Hayaan mong kausapin ng mga abogado natin ang panig niya. At kailangan mong humingi ng DNA test. Ang mungkahi ni Marco ay tila lohiko, makatwiran. Ngunit sa puso ni Dante, mayroong isang bagay na tumututol. Kinagabihan, sa kanyang malawak at tahimik na opisina, mag-isa niyang tinititigan ang request form para sa DNA test na inihanda ng kanyang mga abogado. Ang mga salitang paternity test ay tila nanunukso sa kanya. Napapikit siya. Naalala niya ang mga mata ni Luningning noon. Puno ng tiwala, puno ng pagmamahal. Hindi siya marunong magsinungaling. Kahit kailan. Pero ang babaeng nakita niya sa simbahan kanina, iba na, malamig, matigas, may kakayahang manakit. Posible kayang binago na siya ng panahon? O posible kayang siya ang nagkamali 6 na taon na ang nakalipas? Tumingin siya sa salamin. At sa kanyang refleksyon, nakita niya ang mukha ng batang lalaki. Ang imahe ay napakalinaw. Ibinagsak niya ang kanyang kamao sa lamesa. Kailangan niya ng katotohanan. Kailangan niyang malaman. Kinabukasan, naganap ang pinakakakaibang pagpupulong sa kanyang buhay. Sa isang neutral na lugar, isang pribadong silid sa isang gusali ng opisina, kasama ang kani-kanilang mga abogado. Pumasok si Luningning kasama ang 2 bata. Walang emosyon ang kanyang mukha. Tila isang transaksyon lang sa negosyo ang lahat ng ito. Hindi magawang tumingin ni Dante ng diretso sa mga bata. Si Tala ay nagtatago sa likod ng kanyang ina, habang si Sinag ay nakatitig sa kanya ng diretso. Ang kanyang mga mata ay seryoso at matalino, na hindi pangkaraniwan para sa isang 6 na taong gulang. Ang proseso ng pagkuha ng sample ay mabilis at tahimik. Isang medtech ang kumuha ng buccal swab mula sa loob ng pisngi ni Dante at pagkatapos ay sa 2 bata. Sa buong panahon, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Tala nang ipasok ang cotton swab sa kanyang bibig. Isang tunog na tila isang punyal na bumaon sa puso ni Dante. Automatiko siyang humakbang pasulong para aluin ito, ngunit isang malamig na tingin mula kay Luningning ang nagpatigil sa kanya. Pagkatapos ng lahat, mabilis na tumayo si Luningning. "Tapos na ba?" tanong niya sa abogado. Hindi man lang tumitingin sa direksyon ni Dante. Nang paalis na sila, hindi napigilan ni Dante. "Ning," tawag niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Huminto si Luningning, ngunit hindi lumingon. "Bakit?" tanong ni Dante. "Bakit ganito?" Narinig niya ang isang mahinang pagtawa mula kay Luningning. Isang tawang walang saya. "Malalaman mo rin, Dante. Malalaman mo rin ang lahat." At pagkatapos ay umalis na sila, iniwan si Dante na nakatayo doon. Pakiramdam niya'y mas lalo lang siyang nalito at nawasak. Lumipas ang 1 linggo na tila 1 taon. Hindi siya makatulog. Hindi siya makakain. Ang imahe ng 2 bata ay laging nasa kanyang isipan. Isang hapon, habang nakatulala siya sa bintana ng kanyang opisina, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi pamilyar. Sinagot niya ito. "Hello? Good afternoon. Is this Mr. Dante Montenegro?" Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay propesyonal at walang bahid ng emosyon. "Yes, speaking." Nagkaroon ng isang maikling paghinto na para kay Dante ay isang walang hanggan. "Mr. Montenegro, tumatawag po ako mula sa Veritas Diagnostics Laboratory. May resulta na po kami." Ang bawat segundo ng katahimikan sa kabilang linya ay parang isang suntok sa sikmura ni Dante. "Mr. Montenegro, andyan pa po ba kayo?" tanong ng babae. "Oo," sagot niya. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. "Pwede ko bang makuha ang resulta ngayon na?"
Pinadala na po namin ang hard copy via special courier. Pero kung gusto nyo, pwede ko nang sabihin sa inyo ang resulta sa telepono. Hindi. Mabilis na sagot ni Dante. Ako na ang pupunta dyan. Hindi niya alam kung bakit. Pero kailangan niyang makita ito. Kailangan niyang hawakan ang papel. Kailangan niyang harapin ang katotohanan o kasinungalingan gamit ang sarili niyang mga mata. Ang biyahe papunta sa laboratorio ay malabo sa kanyang isipan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Pagdating doon, ipinakita niya ang kanyang ID at iniabot sa kanya ng receptionist ang isang selyadong brown envelope. Malamig ito sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi niya ito binuksan doon. Nagmaneho siya pabalik sa kanyang opisina sa Montenegro Corp, sa tuktok ng gusali, sa kanyang kaharian na ngayon ay parang isang selda. Ipinasok niya ang susi, isinara ang pinto, at siniguradong nakalak ito. Inilapag niya ang sobre sa kanyang malawak na mesa na gawa sa salamin. Tinitigan niya ito ng ilang minuto. Ito na yon. Ang sagot sa lahat. Ang hatol sa kanyang kinabukasan. Sa isang mabilis at desperadong kilos, pinunit niya ang sobre. Inilabas niya ang isang piraso ng papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa mga teknikal na detalye at mga numero, hinahanap ang konklusyon. At doon, sa ibabang bahagi, nakabold at nakakahon, ay ang mga salitang gumiba sa kanyang buong pagkatao. Probability of paternity, 99.9% the result, confirmed. Binitawan niya ang papel, tila nawalan ng hangin ang buong silid. Napatingin siya sa kawalan. Kumpirmado, hindi kasinungalingan, hindi isang bitag. Totoo. May dalawa siyang anak. 2 anak na 6 na taon niyang itinanggi. 6 na taon niyang hindi nakilala, hindi nayakap, hindi naalagaan. Dahil sa isang pagkakamali. Dahil sa kanyang pride. Dahil sa kanyang katangahan. Ang katahimikan ay biglang nabasag. Ah! Isang sigaw na puno ng sakit at pagsisisi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na hayop, hindi na tao. Hinawi niya ang lahat ng nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ang mga papel ay lumipad sa hangin. Ang mga pluma ay tumalsik. Ang isang mamahaling babasagin na palamuti ay bumagsak sa sahig at nabasag sa libo-libong piraso, tulad ng kanyang puso. Sinipa niya ang kanyang upuan. Itinapon niya ang kanyang telepono sa pader. Sinuntok niya ang salamin na bintana, ngunit hindi ito nabasag. Ang sakit lang sa kanyang kamao ang nagpaalala sa kanya na totoo ang lahat ng ito. Napasandal siya sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig sa gitna ng nagkalat na mga gamit. At doon, ang makapangyarihang si Dante Montenegro. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula noong siya ay bata pa, ay humagulgol. Umiyak siya para sa 6 na taon na nawala. Umiyak siya para sa 2 batang hindi niya nakitang lumaki. At higit sa lahat, umiyak siya para kay Luningning, ang babaeng minahal niya nang higit sa kanyang buhay, ang babaeng sinaktan niya nang walang kapatawaran. Nang maubos ang kanyang mga luha, napalitan ito ng isang desperadong pangangailangan. Kailangan niyang makausap si Luningning. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang subukang ayusin ang hindi na maayos. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa sahig. Basag ang screen nito, ngunit gumagana pa. Mabilis niyang hinanap ang numero ni Luningning. Isang lumang numero na hindi niya kailanman binura. Nagring ito. 1 beses, 2 beses, pagkatapos ay pinatay. Sinubukan niya ulit. Diretso na sa voicemail. Nag-text siya. Ning, please, kausapin mo ako. Nagmamakaawa ako. Walang sagot. Sa isang iglap, tumakbo siya palabas ng kanyang opisina. Hindi pinansin ang nag-aalalang tanong ng kanyang sekretarya. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho ng mabilis papunta sa address ng Solana Pharmaceuticals. Ito na ang huling pag-asa niya. Ngunit pagdating niya roon, hinarang siya ng mga gwardiya sa gate.
Sir, pasensya na po. Wala po kayong appointment, sabi ng gwardiya. Sabihin mo si Dante Montenegro. Kailangan kong makausap si Miss Salazar. Sigaw niya. Wala po siyang utos na papasukin kayo, sir. Kailangan niyo pong umalis. Tinalikuran niya ito, puno ng pagkatalo. Kahit ang paglapit sa kanya ay ipinagkakait na sa kanya. Bumalik siya sa kanyang opisina na parang isang zombie. Ilang sandali pa, pumasok si Marco na may dalang kape. Dante, nabalitaan ko ang resulta. Sabi nito, ang boses ay puno ng pakikiramay. Hindi ako makapaniwala. Ibig sabihin, nagsinungaling siya sa pareho. Ginamit niya tayo. Tumingin si Dante kay Marco. Ang kanyang mga mata ay pula at pagod. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang maliit na binhi ng pagdududa ang itinanim sa kanyang isipan. Hindi, Marco. Ako ang nagkamali. Ako ang naniwala sa mga peking litrato. Ako ang nagtaboy sa kakanya. Pare, pareho tayong nabiktima. Mabilis na sagot ni Marco. Umupo sa tapat niya. Sino ang mag-aakala? Ang importante ngayon ay kung anong susunod na hakbang. Handa ka na bang maging ama? Dahil kung oo, kailangan nating paghandaan ang legal battle para sa custody. Biglang tumunog ang cellphone ni Dante. Isang text message mula kay Luningning. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Hindi ito isang mahabang mensahe. Isang maikli, malamig, at matalim na pangungusap. Hindi ang pagiging ama mo ang issue dito, Dante. Ang issue ay ang pagiging halimaw ninyo. At sa ilalim ng text, merong isang naka-attach na file. Isang audio recording. Napatingin si Dante sa screen, ang kanyang daliri ay nag-aalangang pindutin ang play button. Anong katotohanan pa ang naghihintay sa kanya sa leak? Ang daliri ni Dante ay nanatiling nakatayo sa ibabaw ng screen ng kanyang telepono. Ilang milimetro lang ang layo sa play button. Isang parte sa kanya ang gustong itapon ang telepono at magkunwaring hindi ito umiiral. Ngunit isang mas malakas na parte ang nangangailangan ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Sa isang hiningang malalim, pinindot niya ito. Sa una, mahina ang tunog. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, naging malinaw ang dalawang boses. Ang isa ay hindi pamilyar, magaspang at mayabang. Ang isa pa, kilalang kilala niya. Ito ang boses ni Marco Valderrama. Boses ni Marco. Siguraduhin mong malinis ang trabaho, walang bakas. Gusto kong isipin ng lahat na si Luningning ang may kasalanan. Boses ng kausap. Walang problema, boss. Sanay na tayo dyan. Pero sigurado ka ba dito? Mukhang mabait naman yung asawa ni Sir Dante. Boses ni Marco. Lahat ng tao may kahinaan. At ang kahinaan ni Dante ay ang pride niya. Isang patak lang ng duda sa kanyang pagkalalaki, sasabog na yon. Ipakita mo lang sa kanya ang mga litrato. Ako na ang bahala sa kwento. Nabitawan ni Dante ang telepono. Nahulog ito sa sahig, ngunit patuloy pa rin na tumutunog ang recording. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo sa kanyang mga ugat. Boses ng kausap. Paano kung hindi siya maniwala? Boses ni Marco. Maniniwala siya. Dahil mas madaling maniwala sa isang kasinungalingan na kumukumpirma sa iyong takot kaysa sa isang katotohanan na hahamon sa iyong tiwala. At maniwala ka sa akin, mas magtitiwala siya sa akin kaysa sa sarili niyang asawa. Ganoon kami ka-close. Ang huling pangungusap ay tila isang kutsilyong humiwa sa bawat hibla ng pagkatao ni Dante. Ang pagkakaibigan nila, ang mga taon ng tiwala, ang pagiging parang magkapatid, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Pinulot niya ang telepono, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Hindi na ito pagsisisi, hindi na ito kalungkutan. Ito ay purong puot. Habang gumuho ang mundo ni Dante, sa kabilang panig ng syudad, si Luningning Salazar ay nasa gitna ng isang digmaan.
Sa loob ng conference room ng Solana Pharmaceuticals, nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa. Kalmadong ngunit may nagbabagang apoy sa kanyang mga mata. Sa malaking screen sa kanyang harapan, nakapaskil ang mga headline mula sa iba't ibang online news outlets. CEO ng Solana, ginagamit ang mga anak para sa corporate blackmail. Ang madilim na nakaraan ni Luningning Salazar, isang kumpirmadong adulterer. Eksperto nagbabala, ang mga produkto ng Solana, potensyal na mapanganib. Ang mga ito ay walang basehan, sabi ng kanyang legal counsel. Maliwanag na paninira. Pero epektibo, sagot ni Luningning, ang kanyang boses ay matatag. Si Marco ay parang isang sugatang hayop. Ngayong alam niyang nasusukol na siya, kakagatin niya ang lahat ng nasa paligid niya. Hindi niya ako kayang atakihin sa siyensya, kaya aatakihin niya ang aking pagkatao. Ano ang plano natin, Ma'am Ning? Tanong ng kanyang head of public relations. Hindi tayo bababa sa kanyang level, sabi ni Luningning. Hindi tayo sasagot sa mga kasinungalingan gamit ang isa pang kasinungalingan. Sasagutin natin ito gamit ang nag-iisang bagay na hindi niya kayang labanan, ang katotohanan. Sa kanyang sariling opisina, naglalakad-lakad si Marco Valderrama. Hawak ang kanyang telepono. Sa kabilang linya ay isang kilalang PR demolition man, isang mamamahayag na walang konsensya at handang isulat ang kahit ano kapalit ng tamang halaga. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin, galit na sabi ni Marco. Gusto kong sirain mo siya. Kalkalin mo ang lahat. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, kahit ang basurero sa tapat ng bahay niya. Gawan mo ng kwento. Gawin mo siyang isang halimaw sa mata ng publiko. Gusto kong pagsisihan niya ang araw na kinalaban niya ako. Kinagabihan, pag-uwi ni Luningning, sinalubong siya ni Sinag at Tala. Ngunit sa halip na ang karaniwang masayang yakap, bakas, sa mga mukha ng kambal ang lungkot. Mama, nagsimula si Tala. Ang kanyang maliit na boses ay nanginginig. Totoo po ba? Sabi po sa TV kanina sa bahay ni Lola. Masama ka daw pong tao. Niyakap ni Luningning ang kanyang mga anak. Ang lahat ng tatag na ipinakita niya sa boardroom kanina ay naglaho, napalitan ng sakit na tanging isang ina ang makakaramdam. Paano niya ipapaliwanag ang kasamaan ng mundo sa dalawang inosenteng anghel? Lumuhod siya para maging kapantay nila. Mga anak, pakinggan niyo si Mama, sabi niya habang pinupunasan ang namumuong luha sa mata ni Tala. Sa mundo, may mga taong gagawa ng mga masasamang kwento para saktan ng iba. Pero hindi ibig sabihin noon, totoo ang mga sinasabi nila. Ang mahalaga ay kung ano ang alam nating totoo sa puso natin, okay? Tumango ang kambal, ngunit nanatili ang takot sa kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, ang determinasyon ni Luningning ay naging bakal. Hindi na ito para sa kanyang sarili. Ito ay para protektahan ang kanyang mga anak mula sa halimaw na sumisira sa kanilang buhay. Sa kabilang dako, si Dante, pagkatapos marinig ang recording, ay napuno ng isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ang sakit ng kataksilan mula sa kanyang matalik na kaibigan ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagsisisi. Nilinlang siya, ginamit siya, ginawa siyang isang instrumento para sirain ang babaeng pinakamamahal niya. Sumakay siya sa kanyang kotse. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa daan, ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ni Marco, ang mapanlinlang nitong nangiti. Nagmaneho siya ng mabilis, ang kanyang patutunguhan ay iisa lang. Montenegro Corp. Tower, ang penthouse office. Hindi siya dumaan sa kanyang sekretarya. Walang katok, walang babala. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at tinulak ang malaking pinto ng opisina ni Marco. Plug!
Napatalon si Marco mula sa kanyang upuan. Gulat na napatingin sa pinto. Nakatayo doon si Dante. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng galit. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula. "Hayop ka!" sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng sakit at pagkamuhi. "Pinaniwala mo ako. Ang pagkagulat sa mukha ni Marco ay mabilis na napalitan ng isang mapanlinlang na kalmado. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na parang sumusuko. Isang ngisi ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. "Dante pare, relax ka lang. Ano man yang narinig mo, ano man yang sinabi sa'yo ni Luningning, huwag mong babanggitin ang pangalan niya." Sigaw ni Dante, kasabay ng paglapit niya at malakas na paghampas ng kanyang mga kamay sa mamahaling mesa ni Marco. Narinig niya ang recording. Ang bawat salita ay nakatatak sa kanyang isipan. Ang kataksilan, ang panloloko. 6 na taon, Marco. Dagdag ni Dante, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. 6 na taon kong pinaniwalaan ang kasinungalingan mo. 6 na taon kong kinamuhian ang ina ng mga anak ko. Dahil sa'yo. Hindi na napigilan ni Dante ang sarili. Sinugod niya si Marco at hinawakan ng mahigpit sa kwelyo ng kanyang damit. "Bakit? Anong nakuha mo dito? Ang posisyon ko? Ang pera?" Itinulak siya ni Marco palayo. Nawala na ang pagkukunwari. Ang lumabas na ngayon ay ang tunay na kulay ng ahas. "Hindi lang pera, Dante," sagot nito, habang inaayos ang kanyang gusot na damit. "Ito ay tungkol sa hustisya. Ang tatay mo, ninakaw niya ang lahat mula sa tatay ko. Iniwan niya kaming walang-wala. Ang ginagawa ko lang ay pagbawi sa kung anong dapat ay sa amin. Kaya sinira mo ang buhay ko? Dinamay mo ang pamilya ko?" Halos pabulong na, sabi ni Dante. Hindi makapaniwala sa lalim ng galit na itinago ng kanyang kaibigan sa loob ng maraming taon. "Ikaw ang nanakit sa pamilya mo, Dante, hindi ako," malamig na sagot ni Marco. "Binigyan lang kita ng maliit na tulak. Ang pride mo na ang gumawa ng lahat ng natitira." Sa puntong yun, wala nang salita ang kayang magpaliwanag sa nararamdaman ni Dante. Isang suntok ang pinakawalan niya. Tumama ng diretso sa panga ni Marco. Bumagsak si Marco sa sahig, ngunit mabilis itong tumayo at gumanti. Nagsimula ang isang marahas na away sa pagitan ng dalawang dating magkaibigan sa loob ng isang opisinang simbolo ng kanilang dating pinagsamahan. Mga suntok, mga tulak, mga salitang mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Natigil lang sila nang pumasok ang mga security guard na inawat sila. Habang hawak ng mga gwardiya, tinitigan ni Dante si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. "Hindi pa tayo tapos," sabi ni Dante. "Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng ito." Samantala, ang digmaan sa media ay lalong uminit. Ang pangalan ng Solana Pharmaceuticals at Montenegro Corp ay nasa lahat ng balita. Ang stock market ay naging magulo. Ang halaga ng shares ng parehong kumpanya ay bumagsak. Ang buong industriya ng parmasyutiko ay nanonood. Naghihintay kung sino ang unang bibigay. Sa war room ng Solana, si Luningning at ang kanyang pinagkakatiwalaang mga tauhan ay nagpupulong. Ang mga whiteboards ay puno ng mga diagram, mga plano, at mga posibleng senaryo. Ang media campaign laban sa atin ay pinupondohan ng isang malaking pondo mula sa Montenegro. Ulat ng kanyang finance head, sinusunog ni Marco ang pera ng kumpanya para sirain tayo. "Hayaan niyo siya," kalmadong sabi ni Luningning. Habang abala siya sa pagkakalat ng putik, tayo ay maghahanda para sa ating huling alas. Tumingin siya sa kanyang team. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. "Magpapatawag ako ng isang press conference sa loob ng 2 araw. Imbitahan ninyo ang lahat. Mula sa pinakamalaking news network hanggang sa pinakamaliit na blogger. Walang itatago. Walang iiwanan. Oras na para malaman ng buong mundo ang katotohanan." "Ekam,"
Pagkatapos ng komprontasyon nila ni Marco, alam ni Dante na hindi sapat ang kanyang galit. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang patunayan hindi lang ang panloloko sa kanya, kundi ang mas malaking krimen na ginagawa ni Marco sa kumpanya. Ngunit paano? Si Marco ang may hawak ng lahat ng record. At pagkatapos, naalala niya ang isang bagay. Isang emergency protocol na itinayo niya kasama ang IT department noon. Isang paraan para magkaroon ng backup ng lahat ng mahahalagang server data sa isang off-site, secure location para sa kaso ng mga sakuna tulad ng sunog o lindol. Isang protocol na alam lang niya at ng pinuno ng IT. Palihim niyang tinawagan ang IT head, isang taong may utang na loob sa kanya. Gamit ang kanyang dating awtoridad, hiniling niya ang access sa mga backup files mula sa linggo bago siya paalisin ni Luningning. Gabi na nang makuha niya ang access sa isang secure na laptop sa loob ng kanyang madilim na kotse, hinalungkat niya ang libu-libong mga files at doon niya nakita ito. Isang email mula kay Marco para sa isang miyembro ng research team, ang PETSA, isang araw pagkatapos niyang paalisin si Luningning. Ang subject, Project Arthritis, Final Report Deletion. Ang laman ng email ay isang direktang utos. Burahin ang lahat ng kopya ng paunang ulat ni Dr. Salazar. Ituring itong hindi kailanman umiral. Magpatuloy tayo batay sa bagong datos. Ito na yon, ang smoking gun. Ang patunay na si Marco ay may tinatago. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Itinabi niya ang lahat ng pride at kahihiyan. Nagmaneho siya papunta sa opisina ni Luningning. Gaya ng inaasahan, hinarang siya sa gate. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sumigaw. "Pakisabi kay Mrs. Salazar," sabi niya sa gwardiya sa intercom. Ang kanyang boses ay puno ng pagpapakumbaba. "Nandito si Dante Montenegro. Hindi para manggulo. Nandito ako para tumulong. Mayroon akong isang bagay na kailangan niyang makita." Ilang minuto siyang naghintay sa labas. Bawat segundo ay parang isang oras. Sa wakas, bumukas ang gate. Sa loob ng opisina ni Luningning, ang tensyon ay masusukat. Nakatayo sila sa magkabilang dulo ng silid. "Anong kailangan mo, Dante?" Malamig na tanong ni Luningning. Hindi siya sumagot. Inilapag lang niya ang laptop sa mesa at ipinakita sa kanya ang email. Tinitigan ito ni Luningning. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya sa pagkabigla. "Narinig ko ang tungkol sa press conference mo," sabi ni Dante. "Gusto kong tumulong. Hindi para sa akin, hindi para sa kumpanya, kundi para sa mga taong malalagay sa panganib dahil sa gamot na yon. At para sa mga anak natin." Tumingin si Luningning kay Dante. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 6 na taon, nakita niya ang isang bahid ng lalaking minsan niyang minahal. Isang lalaking nagsisisi, isang lalaking handang itama ang kanyang pagkakamali. Ngunit ang sugat ay napakalalim. "Kung gusto mong tumulong," sabi ni Luningning, ang kanyang boses ay matatag pa rin, ngunit hindi na kasing lamig ng dati. "Pumunta ka sa press conference bukas, pero tandaan mo, ginagawa ko to para sa mga anak ko, hindi para sa'yo." Ang function hall ng isang 5-star hotel ay puno ng mga tao. Ang hangin ay mabigat sa tensyon at pag-asa. Ang bawat news outlet sa bansa ay naroroon. Ang kanilang mga kamera ay parang isang batalyon ng mga sundalo. Lahat ay nakatutok sa entablado. Ito ang araw ng paghuhukom, ang press conference ng Solana Pharmaceuticals. Sa isang sulok, nakaupo si Marco Valderrama kasama ang kanyang mga abogado. Ang kanyang mukha ay kalmado. Mayroon pa ngang isang mapang-asar na ngiti. Para sa kanya, ito ang huling desperadong galaw ni Luningning. Isang pagkakataon para lalo niya itong ibaon sa kahihiyan sa harap ng buong mundo. Inihanda na niya ang kanyang mga sagot, ang kanyang mga kontra-akusasyon. Sa backstage, huminga ng malalim si Luningning.
Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang biktimang umiiyak sa ilalim ng ulan. Siya ay isang general na papasok sa kanyang huling laban. Inayos niya ang kanyang itim na blazer at sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang litrato ng kanyang kambal sa kanyang telepono. Para sa inyo, bulong niya. Lumabas siya sa entablado. Isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya na sinundan ng walang tigil na pag-flash ng mga kamera. Umupo siya sa gitna ng mahabang mesa, kalmado, ang kanyang mga kamay ay magalang na nakapatong sa ibabaw. Magandang umaga sa inyong lahat. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinalakas ng mga speaker sa buong silid. Salamat sa inyong pagdalo. Alam kong marami kayong mga katanungan tungkol sa akin, sa aking pamilya, at sa aking kumpanya. Ngayon, sasagutin ko ang lahat. Pero hindi lang iyon. Nandito ako ngayon para ilantad ang isang katotohanan na hindi lang tungkol sa akin, kundi tungkol sa kaligtasan ng bawat Pilipinong nagtitiwala sa industriyang at ating ginagalawan. Nagsimula siya sa simula. Ang kanyang kwento 6 na taon na ang nakalipas. Ang paninira, ang pagtataboy sa kanya, ngunit ang kanyang tono ay hindi puno ng awa sa sarili. Ito ay isang pagsasalaysay ng mga katotohanan, malamig at direkta. Pero ang kwento ng isang nasirang pamilya ay maliit na bagay lamang. Pagpapatuloy niya, habang isang malaking screen sa likod niya ang nagsimulang magpakita ng mga dokumento. Ang tunay na issue dito ay isang mas malaking krimen. Isa-isang ipinakita ni Luningning ang mga ebidensya ng pandaraya sa pananalapi, ang mga financial statement na minanipula, ang mga pekeng transaksyon, ang milyon-milyong piso na nawala mula sa kaban ng Montenegro Corp at napunta sa mga offshore accounts na nakapangalan kay Marco Valderrama. Nawala ang ngiti sa mukha ni Marco. Ang kanyang mga abogado ay nagsimulang magbulungan. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos. Sabi ni Luningning, ang kanyang boses ay tumaas, puno ng matuwid na galit. Ang pagnanakaw ng pera ay kasuklam-suklam. Pero merong isang bagay na mas masahol pa. Ang pagnanakaw sa kinabukasan ng mga tao. Ang screen sa likod niya ay nag-flash ng isang bagong imahe. Isang scientific report na may malaking pulang selyo na confidential. Ito ay isang ulat na ako mismo ang sumulat 6 na taon na ang nakalipas, paliwanag ni Luningning. Tungkol ito sa gamot para sa arthritis na malapit ng ilunsad ng Montenegro Corp. Isang gamot na ipinapangako nilang magiging isang himala. Ngunit ang ulat na ito, na sadyang itinago at ipinasira ni Mr. Valderrama, ay naglalaman ng isang katotohanan na dapat malaman ng lahat. Huminga siya ng malalim. Ang buong silid ay naghihintay. Ang gamot na ito, sabi niya, ang kanyang mga mata ay tila tumitingin sa bawat isang tao sa silid, ay may natuklasang isang seryosong side effect sa ilang mga pasyente. Isang side effect na permanenteng magdudulot ng pagkabaog. Isang malakas na gasp ang umaling-awngaw sa buong hall. Ang mga reporter ay nagsimulang magsigawan ng mga tanong. Ang mga kamera ay mabilis na lumipat mula kay Luningning patungo sa namumutlang mukha ni Marco. Kasinungalingan! Sigaw ni Marco habang tumatayo. Wala siyang pruweba. Isa itong desperadong paninira mula sa isang kumpanyang nalulugi. Pruweba ba ang hinahanap mo, Mr. Valderrama? Tanong ni Luningning. O baka naman, ito. Sa isang senyas niya, isang pinto sa gilid ng entablado ang bumukas. At mula roon, lumabas si Dante Montenegro. Ang paglitaw niya ay mas malakas pa sa anumang dokumento. Ang dating CEO, ang lalaking pinagtaksilan, ay naglalakad ngayon patungo sa entablado. Hindi siya tumingin kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Marco.
Totoo ang lahat ng sinasabi niya, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Nang humarap siya sa mikropono, ako mismo ang nakakita ng ulat na yan, 6 na taon na ang nakalipas. At ako rin mismo ang nakahanap ng ebidensya na nagpapatunay na si Marco Valderrama ang nag-utos na itago at sirain ito. Ipinakita sa malaking screen ang email na nahanap ni Dante, ang utos na burahin ang ulat ni Luningning. Malinaw, hindi maikakaila. Ito na ang huling dagok. Ang buong silid ay sumabog sa kaguluhan. Traidor! Sigaw ni Marco kay Dante. Sinira mo ang sarili mong kumpanya. Ibinabalik ko lang ang dangal na ninakaw mo dito, sagot ni Dante. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga pinto sa likuran ng hall ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang babaeng naghahanap ng hustisya. Ito ay isang grupo ng mga unipormadong pulis na may kasamang mga ahente mula sa National Bureau of Investigation na naglalakad ng may determinasyon papunta sa kinaroroonan ni Marco. Natigilan ang lahat. Ang ingay ay namatay. Lahat ng mga mata ay nasa mga pulis. Huminto sila sa harap ni Marco Valderrama. Marco Valderrama, sabi ng isang opisyal. Ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad. Para sa mga kasong corporate fraud at reckless imprudence resulting in public health endangerment, inaaresto ka namin. Ang pag-aresto kay Marco Valderrama sa harap ng live national television ay ang pagsabog na yumanig sa buong mundo ng negosyo. Sa loob ng ilang oras, ang Montenegro Corp, isang pangalan na dating simbolo ng kapangyarihan at tagumpay, ay naging simbolo ng iskandalo at pandaraya. Ang kanilang stock value ay bumagsak sa isang antas na hindi pa nakikita dati. Ang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa gitna ng lahat ng ito, gumawa si Dante ng isang desisyon. Isang linggo pagkatapos ng press conference, nagpatawag siya ng isang huling board meeting. Sa harap ng mga miyembro ng board na ang mga mukha ay puno ng pangamba at galit, inilatag niya ang kanyang resignation letter sa mesa. Hindi ko matatakasan ang aking parte sa nangyaring ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang bigat na hindi pa nila narinig mula sa kanya. Ang aking pagkabulag sa katotohanan, ang aking maling pagtitiwala, ay naging daan para sa kasakiman ni Marco. Bilang pinuno, ang responsibilidad ay nagtatapos sa akin. Panahon na para sa isang bagong simula para sa Montenegro Corp. At ang simula na yon ay hindi maaaring magsimula sa akin. Walang tumutol. Pagkatapos ng pulong, dahan-dahan niyang iniligpit ang mga gamit sa kanyang opisina, ang opisina ng kanyang ama, ang opisinang minana niya, ang opisinang saksi sa kanyang tagumpay at sa kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ang bawat tropeo, bawat larawan, ay isang paalala ng isang buhay na hindi na niya maaaring balikan. Nang lumabas siya sa gusali, sa huling pagkakataon, hindi siya lumingon. Wala na siyang yaman o kapangyarihan. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 6 na taon, naramdaman niya ang isang pahiwatig ng kalayaan. Ang kanyang unang ginawa ay hindi para maghanap ng bagong trabaho. Nagpunta siya sa isang lugar na matagal na niyang dapat pinuntahan. Isang parke. Ang paboritong parke nila noon ni Luningning. Mula sa malayo, nakita niya sila. Si Luningning ay nakaupo sa isang bench, nagbabasa ng libro, habang ang kambal ay masayang naglalaro sa di kalayuan. Si Tala ay tumatawa habang tinutulak ni Sinag sa duyan. Ang eksenang iyon, isang perpektong larawan ng pamilya na dapat ay kasama siya, ay isang matamis na kirot sa kanyang puso. Hindi siya lumapit. Ayaw niyang sirain ang kanilang kapayapaan. Umupo lang siya sa isang malayong bench, sa ilalim ng isang puno, at pinanood sila. Pinanood niya kung paano ngumiti si Tala, kung paano naging seryoso ang mukha ni Sinag habang naglalaro. Pinanood niya kung paano sila alagaan ni Luningning. Ito ang parusa niya, ang makita ang lahat ng nawala sa kanya.
Ngunit tila naramdaman ni Luningning ang kanyang presensya. Itinaas nito ang kanyang tingin mula sa libro at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa halip na galit o pag-iwas, isang neutral na ekspresyon lang ang nakita niya. Tumayo si Luningning at dahan-dahang lumapit sa kanya. Iniwan ang mga bata na patuloy sa paglalaro. Akala ko nasa New York ka na para ayusin ang gulo sa mga international investors, sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay kalmado. Nag-resign na ako. Simpleng sagot ni Dante, hindi inaalis ang kanyang tingin sa mga bata. Tumango si Luningning tila hindi nagulat. Naupo ito sa tabi niya, nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Sila si Sinag at Tala, sabi ni Dante, halos pabulong. Tama ba? Oo. Anong ugali nila? Isang maliit, halos hindi mahahalata. Nangiti ang sumilay sa labi ni Luningning. Si Tala, siya ang aking munting bituin, palangiti, masayahin, at mahilig sa mga kwento. Si Sinag naman, siya ang aking sinag, tahimik, mapagmasid, at napakatalino katulad mo. Ang huling mga salita ay tila isang suntok sa dibdib ni Dante. Yumuko siya. Ning alam kong huli na ang lahat. Alam kong walang salita ang makakapag-ayos sa sakit na idinulot ko sa'yo. Hindi ako nandito para humingi ng tawad para sa aking sarili. Dahil alam kong hindi ko ito deserve. Nandito ako para sa kanila. Tumingin siya kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Hayaan mo sana akong maging parte ng buhay nila. Kahit sa pinakamaliit na paraan, hayaan mo sana akong ipakita sa kanila na hindi ako ang halimaw na iniisip nila. Hayaan mo sana akong subukang maging isang ama. Tinitigan siya ni Luningning ng matagal. Nakita niya ang bawat onsa ng pagsisisi at katapatan sa mga mata nito. Alam niyang ang lalaking kaharap niya ngayon ay hindi na ang aroganteng CEO na nagtaboy sa kanya. Ang pagiging ama, Dante, ay hindi hinihingi. Ito ay pinapatunayan araw-araw. Sabi ni Luningning. Sa sandaling iyon, isang bola ang gumulong at tumigil sa paanan ni Dante. Si Sinag, na medyo nahihiya, ay lumapit para kunin ito. Tumingin ito mula kay Dante pabalik kay Luningning. Mama, sino po siya? Tanong ng bata. Huminga ng malalim si Luningning. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak. Sinag, Tala, halika kayo dito. Lumapit din si Tala. Hawak ni Luningning ang kanilang mga kamay. Mga anak, naaalala niyo ba ang kwento ko tungkol sa papa ninyo? Tumango ang kambal. Siya si Dante, ang papa ninyo. Ang dalawang bata ay tumingin kay Dante. Ang kanilang mga mata ay puno ng halo-halong emosyon, pagtataka, takot, kuryosidad. Si Dante ay hindi makagalaw. Dahan-dahan, lumuhod din siya sa damuhan para maging kapantay nila. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Hi, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Si Tala ay nagtago sa likod ng kanyang ina. Ngunit si Sinag, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, ay humakbang pasulong. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at dahan-dahang hinawakan ang pisngi ni Dante kung saan meron pa ring bahid ng pasa mula sa away nila ni Marco. At sa isang boses na napakaliit at napakalinaw, sinabi niya ang isang salita na nagpabago sa lahat. Papa? Ilang araw ang lumipas. Isang hindi inaasahang alok ang dumating sa natitirang board ng Montenegro Corp. Isang alok mula kay Luningning Salazar, CEO ng Solana Pharmaceuticals. Hindi ito isang alok ng pagbili. Ito ay isang alok ng pagsasanib puwersa. Isang merger. Ang Solana, na may malinis na reputasyon at makabagong pananaliksik, ay sasamahan ng Montenegro na may malawak na network at infrastruktura. Ang layunin, iligtas ang libu-libong empleyado ng Montenegro at bumuo ng isang bagong kumpanya na pinamumunuan ng etika at integridad. Isang alok na walang sino man ang makakatanggi.
Ang pagsasanib-puwersa ng Solana Pharmaceuticals at Montenegro Corp ay hindi lang isang balita sa negosyo. Ito ay isang alamat. Ang dating magkaribal na pinaghiwalay ng kataksilan ay muling pinag-isa ng isang layunin. At sa timon ng bagong nilikhang higanting ito, ang Solana Montenegro ay nakaupo ang nag-iisang tao na may karapatang mamuno. Si Luningning Salazar. Lumipas ang ilang buwan. Ang paglipat ay hindi naging madali. Mayroong mga pagdududa, mayroong mga lumang sama ng loob. Ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Luningning na puno ng talino, integridad at isang bakal na determinasyon, ang bagong kumpanya ay dahan-dahang nakahanap ng kanyang bagong landas. Isang hapon, nakatayo si Luningning sa loob ng opisina na dati pagmamay-ari ni Dante. Ang disenyo ay pinalitan na niya. Wala na ang madilim na kahoy at balat. Napalitan ito ng salamin, puti, at mga halamang nagbibigay buhay. Simbolo ng transparency at bagong simula. Mula sa malaking bintana, tanaw niya ang buong lungsod ng Talavera. 6 na taon na ang nakalipas. Sa syudad na ito, siya ay isang taong walang pangalan at walang pag-asa. Ngayon, hawak niya sa kanyang mga kamay ang kinabukasan ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Dante. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit. Isang simpleng polo shirt at slacks. Mayroon siyang bagong trabaho ngayon. Sa ilalim ng kasunduan sa merger, kinuha niya ang posisyon bilang pinuno ng isang bagong tatag na foundation ng kumpanya na nakatuon sa pagbibigay ng tulong medikal sa mga nangangailangan. Isang trabahong malayo sa kapangyarihan, ngunit malapit sa pagtulong. Handa na kayo? Tanong ni Dante, isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Palagi, sagot ni Luningning habang kinukuha ang kanyang bag. Biyernes ng hapon, ito ang kanilang bagong routine, ang kanilang unang family therapy session. Sa loob ng isang maliit at komportableng silid, kasama ang isang mabait na child psychologist, umupo silang 4. Sila ay isang pamilyang hindi perpekto, puno ng mga sugat, ngunit isang pamilyang sumusubok. Tinuturuan sila kung paano mag-usap, kung paano unawain ang nararamdaman ng bawat isa. Para kina Sinag at Tala, ito ay isang ligtas na lugar para magtanong. Para kina Luningning at Dante, ito ay isang mahirap, ngunit kinakailangang proseso ng paghilom. Pagkatapos ng therapy, nagpunta sila sa isang basketball court. Isa ito sa mga bagay na natuklasan ni Dante na pareho sila ni Sinag na gusto. Sa una si Dante ay naging klase. Hindi niya alam kung paano maging isang ama. Masyado siyang mahigpit o masyadong maluwag. Ngunit sa tulong ng pasensya at maraming nakakatawang pagkakamali, natutunan niya. Ganito anak, sabi ni Dante habang inaayos ang kamay ni Sinag sa bola. Kailangan mong i-relax ang iyong pulso. Huwag mong pilitin. Itinira ni Sinag ang bola. Sumablay ito, ngunit sa halip na malungkot, tumawa lang sila. Si Tala naman, na nakaupo sa tabi ni Luningning sa bleachers, ay sumisigaw. Go kuya! Go papa! Ang salitang papa ay musika pa rin sa pandinig ni Dante. Bawat pagbigkas nito ng kanyang mga anak ay isang paalala ng kanyang pangalawang pagkakataon. Nang papalubog na ang araw, umuwi na sila. Isang pamilya, hindi isang mag-asawa, kundi mga magulang. Mga partner sa pagpapalaki ng 2 pinakamahalagang tao sa kanilang buhay. Kinagabihan, pagkatapos niyang ihatid ang mga bata sa bahay ni Luningning, nagpaalam na si Dante. Ngunit bago siya umalis, pinigilan siya ni Luningning. Dante, sabi niya, bakit? Salamat, sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay mahinahon. Sa ginagawa mo para sa mga bata. Wala iyon, Noning, sagot ni Dante. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Salamat sa pagligtas mo sa kumpanya at sa akin.
Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikang hindi na awkward, kundi puno ng isang bagong pag-unawa. Walang mga pangako ng pagbabalikan, walang mga salita ng pag-ibig, ngunit merong respeto, mayroong kapatawaran, at mayroong pag-asa. Umalis si Dante. Si Luningning naman ay pumasok sa kanyang bahay. Dumiretso siya sa kwarto ng kambal. Mahimbing na silang natutulog, magkayakap. Hinaplos niya ang kanilang mga buhok at hinalikan sila sa noo. Lumabas siya sa balkonahe at tumingala sa kalangitan na puno ng mga bituin. Ang tagumpay niya ay hindi ang pag-upo sa silya ng CEO, hindi ang pagpapabagsak sa kanyang mga kaaway. Ang tunay niyang tagumpay ay narito, sa kapayapaang nararamdaman niya sa kanyang puso, sa pagbuo ng isang pamilyang nasira, sa pagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa kakayahang bumangon, magpatawad at magmahal muli. At sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, ngumiti si Luningning Salazar, isang nangiting tunay, payapa at malaya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning, Dante, Sinag at Tala. Isang kwento ng pagtahak sa dilim patungo sa liwanag. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanilang paglalakbay ay isang makapangyarihang paalala. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Ipinakita sa atin ni Luningning na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahan nating bumangon mula sa pagkakalugmok na may dangal, integridad, at pusong bukas para sa isang bagong simula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Ang inyong mga puso at isipan ang nagbibigay buhay sa bawat salita. Nais po naming malaman ang inyong saloobin. Anong parte ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!